Ay, nako. Eto na, mga kababayan. Yung pangatlo, ating pag-uusapan. Dito tayo kay Sara. Nako, eto na nga, mga kababayan. Diyos ko, mga kababayan, Sara Duterte. Mga kababayan, alam nyo ba? Ha? Inimpeach si finailan ng impeachment complaint si Sara ngayon ng Makabayan Black. Yeah. Sir, ano ba to? Roger Juliano, may club shoutout. Finailan si Sara ng impeachment complaint ng Makabayan Black. Alam niyo mga kababayan, si Sara po ay na-threatened na. Threatened. Ibig sabihin, naanuhan na siya, nakahanap ng banta sa sarili niya. Bakit? Ganito po, mga kababayan. Explain ko po sa inyo. Alam ni Sara, mga kababayan, na mai-impeach talaga siya. Alam niya yan. Pero alam nyo, meron tayong kasabihan, di ba mga kababayan? Kapag ikaw ay nahuli, mandamay ka. Yeah? Kapag ikaw ay nasa kagipitan, ilaglag mo na yung iba. Ganito yung mga kababayan. Sa ngayon kasi, mga kababayan, ang nag-file kay Sara ng impeachment complaint ay ang Makabayan Black. Na kung saan alam ni Sara yan na yan ang pinakamahirap na kalaban niya. Ang Makabayan Black. So ngayon mga kababayan, dahil dyan, nirarason ni Sara at minaliit niya itong impeachment complaint ng Makabayan Black sa kanya. So ngayon, ang sabi niya, kaya po ako finailan ng impeachment complaint dahil kapag ako na-impeach, tatakbo kasing presidente si Risa Hontiveros. Ayan na, eto na. Pero admitted siya na kapag siya na-impeach, si Risa maging presidente. So ibig sabihin, totoo talaga na ma-impeach siya. Diba? So, ibig sabihin, totoo talaga na mai-impeach siya, mga kababayan. Kasi ang sabi niya, yung Duterte Black, ay yung Makabayan Black, kaya ako finailan ng impeachment ng mga yan dahil ang amo nila, yung leader nila na si Risa, ay tatakbong presidente. So, kapag ako ma-impeach, si Risa mananalo. Diba? So, ibig sabihin, mai-impeach talaga siya. Ayun, may nagpalipad. Ma'am Emilda Tan Official. Maraming salamat sa yung 5 euro super sticker. Thank you so much po. Diba? So pakinggan natin mga kababayan. Na-threatened na si Sara mga kababayan. Ang nirason niya, kaya daw po siya finailan ng impeachment complaint ng kampo ni Risa Hontiveros. Kasi mga kababayan, itong Makabayan Black, ang amo daw niyan si Risa. So si Risa daw kasi ay tatakbong presidente para walang kalaban si Risa at ma-impeach si Sara, si Risa ang manalong presidente. So aminado siya. Tinanggap niya na ma-impeach talaga siya. Eto na mga kababayan. Pakinggan natin. Nako po. Maraming salamat sa 2,000 plus. Like po kayo dyan. Eto mga kababayan, pakinggan ninyo. DZMM ito. Pakinggan lang. Kasama ang Presidente ng Akbayan Party, si Ma'am Rafael. Kasama na po natin sa ating programa ang Presidente ng Akbayan Party, si Ma'am Rafaela David. Good morning po, Ma'am Rafaela, Christian at Pamela. Hello, magandang umaga, Christian and Pam, and syempre sa mga tagapakinig natin ngayong umaga sa Anong Ganap. Maraming salamat po, Ma'am. Napanood po namin yung naging palitan po ng mensahe po ninyo, pati po ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko po, Ma'am Rafaela, nabanggit niyo sa inyong video statement na parang may takot sa parte ng Vice Presidente kaya siya naglalabas ng ganyang statement na minamaliit po yung impeachment complaint na inyong i-final. Saan po kayo nanggagaling yung takot ng pangalawang Pangulo? Oo nga, kasi nung napanood namin yung video. Actually, mga kababayan, si Senator Risa Hontiveros is akbayan po siya. And the rest, meron pong Makabayan Black, nag-file din po ng impeachment. Laban din po kay PBBM at saka kay Senator Leila de Lima naman, itong Tindig Pilipinas. So ngayon mga kababayan, kahit saan po dyan sa tatlo, ay iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin yan. Ang mapa-impeach si Sara.
Continue natin. Yung Sabado, parang natawa kami. Kasi for something she insists na wala daw merit, parang narattle si VP Sara. Parang may kaba na tinatakot sa bravado. Sa amin, hindi naman din nakakapagtaka na natatakot si VP Sara kasi baka mamaya she goes down in history as na mai-impeach siya uli. Nako, 'di ba? So, ibig sabihin talaga mga kababayan, si Sara po talaga ay na-threaten, no? Yan po ang katotohanan. Ma'am Silpa Glory, hello po. Yan po ang katotohanan mga kababayan, na-threaten na po si Sara. Sa madaling salita, naratol na siya, no? Ano na siya yung tawag doon, burido na utak ni Sara ngayon. Mga kababayan, sa madaling salita, buridong-burido na talaga. Hindi na yan natutulog. Hindi na yan natutulog mga kababayan. Kasi alam niyo sa totoo lang, kung hindi siya na-threatened at hindi siya takot, no? Hindi yan sasagot. Siyempre, ang pasasagutin niya yan, yung 16 niyang abogado, panic mode na siya ngayon. Kita nyo naman yung sa announcement niya, ang haba na ng liig niya, tapos ang payat na ng mukha. Ang payat na niya, ang haba na ng liig. Lot, hello po sa iyo dyan, Ma'am Lot. Kumusta po si Smolaude? Possible, President Risa Hontiveros tandem, Yuse Castro. Diba? Oo, balisang-balisa na siya. Ngayong another time around, at mukhang mas nagiging totoo na kasi itong nakaraang linggo ay inelevate na yung aming complaint sa Office of the Speaker. Oh, di ba? Yung complaint nila ay pinag-aralan na ni Buji D. At tsaka, mga kababayan, siguro next week or next second week ay tatalakayin na to kasi tapos na yung kay PBBM eh. Naalala ninyo, di ba? Anong ginawa ng Kamara sa tawag dito? Sa impeachment ni PBBM, di ba? Dineclared nila na anong tawag doon mga kababayan? Insufficient in substance, yung nakalagay doon. Mga kababayan, so sa madaling salita, walang kalatoy-latoy, walang kalaman-laman. So ibig sabihin mga kababayan, walang ayos, no? So yun po yun, mga kababayan. Continue po natin. So hopefully ay tuloy-tuloy na ito. Sana tuloy na sa impeachment at sana ay matuloy na rin yung trial. Kasi alam natin na udlot iyon the first time around. And this time, sana manaig na ang katotohanan, manaig na ang pananagutan. Opo, ang sinabi rin po ni VP Sara doon sa kanyang video statement ay may bahid ng politika yung inyo pong impeachment complaint at hindi po niya maiwasang i-connecta doon sa di umano'y political plans moving forward ni Senator Risa Hontiveros. Naku, ibabalik ko po yung tanong sa kanya. Ilang taon pa bago mag-2028 elections? Pero parang siya na mismo ang pumili kung sino ba yung banta sa kanya. At nakikita niya siguro na sa magandang trabaho na ginagawa ni Senator Risa ay nakikita niya siya as one of the biggest threats sa kanyang political career. Diba? Kaya ngayon mga kababayan, pinag-initan ni Sara Duterte si Risa Hontiveros na ginamit daw, no, pampolitika itong impeachment para kung ma-impeachment si Sara sa ngayong taon na to, walang magiging kalaban si Risa. Diba? So yun po yun mga kababayan, nirarason niya. Hindi po rason yun. Kalayo-layo pa ng 2028 election. Kilabot Gaming, Gaming Ricafort. Ayun, may galab shoutout po dyan. Name ko, Kempoy. Ayun, may galab shoutout sa dyan, Kempoy. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, malayo pa po ang 2028 election. Uy, ang impeachment ni Sara next week na. Diba? Express signature na sa Congress Ken para ma-impeach na si Sara. 'Di ba? Yun po 'yun mga kababayan. Kaya ang ginawa kasi ni Sara ngayon, ginawa daw itong pamulitika para kung ma-impeach siya, walang kalaban si Risa. So, ibig sabihin, si Risa ang kinakatakutan ni Sara. 'Di ba? So alam nyo na mga kababayan, takot na takot si Sara kay Risa.
Kaya nirarason niya, isa sa rason kung bakit siya pinapa-impeach para mabura siya at si Risa ang maging presidente. Kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawang masama at kung alam mo sa sarili mong malinis ka, bakit ka natatakot ni Numan? 'Di ba? Bakit ka natatakot? Kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawang pagnanakaw, wala kang ginawang kabulastugan at kababuyan sa bansa. Di ba? Ma'am Crisilda Lee, may galap shoutout po. Continue. So, parang si Sara na mismo ang nagsasabi na second ba siya? At kung tutuusin, Sara just told us something important. Nakikita niya kung sino yung pwedeng mag-consolidate ng mga forces na ayaw ng klase ng politika na sinisimbolize ng mga Duterte. Opo, sa tingin niyo ma'am, saan nanggagaling yung sinasabi ng Vice Presidente na walang basihan yung mga reklamo laban sa kanya, kaugnay nga po nung sa confidential funds, yung mga questionable names sila Mary Grace Piatos, ang tagal na rin po itong inimbestigahan sa lower house at glaring yung mga evidence na ipinresent doon sa mga pagdinig to a point na may mga filing na rin ng cases against her sa ombudsman. So ngayon mga kababayan, sinabi nga naman ni Sara yan doon sa kanyang video release na wala daw merit itong mga isinampa sa kanyang impeachment ngayon. So sa madaling salita, walang kalatoy-latoy or insufficient. Tawag daw mga kababayan. Ma'am Imelda, Tan Official, maraming salamat sa 10 euro super sticker. Thank you so much po. No? Yan po ang sabi ni Sara doon sa kanyang video na nilabas. So, ibig sabihin, wala daw kalatoy-latoy, walang merit, walang sapat na dahilan para siya ay ma-impeach. Bakit niya nasabing ganon? Hindi, di ba, meron tayong kasabihan na hayaan mo ang abogado na lang ang magsalita niyan? Bakit si Sara na ang nanguna? So ibig sabihin, kung alam mo sa sarili mo mga kababayan na hindi ka na-threaten, hindi ka na tatakot, hindi ka magsalita, tahimik ka lang. Hayaan mo lang sila diyang imbestigahan ka, hayaan mo lang nakalkalin yan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ganito po yan. Nung una, hindi nakakalkal yan sa Senado. Kasi bakit? Hindi nga tinuloy tawag dito ni Chis Escudero. Pero mga kababayan, ngayon po si Tito Sen handang tanggapin kung ano ang darating na impeachment. So ngayon mga kababayan, continue natin ang sagot ni Rafaela David. That's right. And we're hopeful na this impeachment complaint na it's not just a legal proceeding but as a political statement ay maipakita natin na yung ganong klaseng mga politiko na alam naman natin nag-hocus-pocus at meron naman tayong ebidensya na we're excited to show the public and also yung ating mga kongresista ay maipakita din na walang lugar ang public service dun sa ganong klaseng pang-abuso, sa ganong klaseng pambubudol sa taong bayan. Nako. Tapos yan yung sabihin ni Sara, walang merit, walang kalatoy-latoy yung impeachment sa kanya, at walang pruweba. Sige nga, kung walang pruweba, iharap mo si Mary Grace Piatos. Kung walang pruweba, sabihin mo kung saan mo dinalang confidential fund. Kung walang pruweba, sige nga, buksan mo nga yung bank account ninyo kung magkano laman. Kung sino-sino at ano-anong perang pumapasok dyan at kanino nang galing. Sige nga, kung sabihin mong walang kalatoy-latoy, walang merit, sige nga, buksan nyo yung bank account ninyo kung kaninong pera nang galing yung mga hinuhulog dyan. Sige nga, sabihin mo nga kung saan mo dinala yung 612 million na confidential fund at sino si Mary Grace Piatos. Ipakita mo nga yung totoong pagkatao niya na siya si Mary Grace Piatos na mayroong birth certificate, marriage contract, or death certificate kung namatay na. Bakit hindi nyo mailabas-labas? Tapos sasabihin mo ngayon, walang merit. Nako, that time is here. Forgive is silent. And now the end is near. Alaga, patay kang bata ka. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kakantahan ko na lang si Sara.
bakit ako mahihiya kung ang puso'y liligaya? Huwag mong gurgurin liig mo. Hindi ka kasi maganda, mas maganda si Marina. And so I face the final curtain. And I patay kaday, ambot na lang. Sabi kasi ng tatay mo, Enday, kung ako sa'yo, magtindahan ka na lang. Sinabi na kasi ng tatay mo yan. Sa bagay kasi matigas yung ulo mo eh. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito sasabihin ko sa inyo yung katotohanan, no? Prangkahan tayo, real talk lang. Masama pala talaga kapag binababoy mo magulang mo. Ang laki pala talaga ng mga kababayan, ang laki pala talaga ng karma, no? Kapag magulang mo, binababoy mo. Ganyan talaga ang resulta sa mga anak na walang respeto sa magulang. 'Di ba? Ganyan ang mangyari. Kasi 'di ba, sabi nga natin, parents knows best. Kung hindi ka makinig sa magulang mo, ayan ang napapala mo. Yeah? Ito mga kababayan. Digong, Sara, Pina, resign na. Sinabi ni Digong yan noon. Vice President Sara Duterte appears resigned to her. Kung ako'y magdadala ng... Initially, dahil para sa akin, ito publicly ko sabihin ko na siya. I'm addressing na siya. Ako si Inday Hedikile. Salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente. Ikaw naging Mr. President. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo.